Mga idol, lingid sa ating kaalaman na may mga pagkain na akala natin ay healthy, subalit ito pala ay hindi nakabubuti bagkus ay may masama itong edudulot sa ating kalusugan. Halina't alamin natin kung ano-anong ang mga ito. Hindi lahat ng pagkain mukhang healthy ay ligtas o mabuti para sa kalusugan. Maraming pagkain na inaakalang masustansya ngunit nagdudulot pala ng problema sa katawan kapag madalas o sobrang kinakain. Narito ang mga pagkain na dapat mong bantayan at ang kanilang posibleng epekto sa kalusugan. Mga pagkaing akala mo healthy, pero maaring makasama. Una ay ang granola bars. Bakit mukhang healthy? Ina-advertise ito bilang rich in fiber at healthy snack. Bakit maaring makasama? Mataas ang sugar content, kung minsan ay kasing dami ng isang candy bar. Ang ilan ay puno ng artificial ingredients at preservatives. Kaya nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar na maaaring magdulot ng diabetes kung madalas kainin. Pangalawa ay ang flavored yogurt. Bakit mukhang healthy? Dahil mayroon itong probiotics na kilala sa pagpapabuti ng gut health. Bakit maaring makasama? Dahil mataas ang sugar content sa mga flavored variants. Mas kaunti ang probiotics dahil naproseso ito ng husto. Kaya maaaring magdulot ng weight gain at blood sugar spikes. Pangatlo ay ang diet soft drinks. Bakit mukhang healthy? Dahil sugar-free ito at mababa sa calories. Bakit maaring makasama? Dahil naglalaman ito ng artificial sweeteners tulad ng aspartame na maaaring magdulot ng pananakit ng ulo o digestive issues. Kaya nauugnay ito sa metabolic syndrome at weight gain dahil sa epekto ng artificial sweetener sa gut bacteria. Pang-apat ay ang vegetable chips. Bakit mukhang healthy? Dahil may label ito na, made from real vegetables. Bakit maaring makasama? Dahil niluluto ito sa mantika at mataas sa sodium. Kaya nawawala ang nutrients ng gulay dahil sa proseso ng pagluluto. Kaya nagpapataas ito ng cholesterol at blood pressure. Panglima ay ang packaged fruit juices. Bakit mukhang healthy? Mukha itong masustansya dahil gawa sa prutas. Bakit maaring makasama? Dahil mataas ang sugar content nito at wala na halos fiber dahil sa naproseso ito. Ang iba ay may artificial flavors at preservatives. Kaya ang epekto ay maaaring magdulot ng diabetes, tooth decay, at weight gain. Pang-anim ay ang instant oatmeal. Bakit mukhang healthy? Dahil magandang source ng fiber at mabilis ihanda. Bakit maaring makasama? Dahil sa mataas ang added sugar sa flavored variants. Naglalaman ng preservatives at artificial flavors. Kaya maaaring magdulot ng mataas na blood sugar at weight gain kung hindi plain oats ang ginagamit. Pang-pito ay ang whole wheat bread. Bakit mukhang healthy? Dahil may label na, whole wheat, kaya't akala ay masustansya. Bakit maaring makasama? Dahil ang ilang whole wheat bread ay halo sa refined flour, kaya't kulang pa rin sa fiber. Mataas ang sugar at preservatives. Epekto nito ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar. Mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkain ng fake healthy food. Una ay basahin ang label. Tingnan ang sugar, sodium, at calorie content. Iwasan ang pagkain na may sobrang daming ingredients na hindi mo maintindihan. Pangalawa ay piliin ang natural at fresh food. Sa halip na processed snacks, kumain ng sariwang prutas, gulay, at whole foods. Pangatlo ay limitahan ang pagkain ng prepackaged products. Ang mga pagkain na dumaan sa maraming proseso ay madalas puno ng preservatives at sugar. Pang-apat ay gumawa ng sariling healthy alternatives. Magluto ng plain oatmeal at lagyan ng natural sweeteners tulad ng saging o honey. Gumawa ng fresh fruit juice sa bahay imbis na bumili ng packaged juices. Ayon sa Harvard Health Publishing, ang pagkain ng processed foods na inaakalang healthy ay maaaring magdulot ng long-term health risks tulad ng obesity, diabetes, at heart disease. Mas mainam ang natural at minimally processed na pagkain. Mga pagkaing dapat piliin para maging healthy ang diet. Una ay fresh fruits at gulay. Ang mga ito ay natural na source ng vitamins, minerals, at fiber. Pangalawa ay plain Greek yogurt. Mayaman ito sa probiotics na tumutulong sa gut health ng walang added sugar. Pangatlo ay whole grains kagaya ng brown rice, quinoa, at whole oats. Mas mataas ang fiber at nutrients kaysa sa refined grains. Pang-apat ay tubig o infused water. Sa halip na juice o soft drinks, uminom ng tubig na may kalamansi o pipino para sa lasa. Panglima ay nuts at seeds tulad ng almonds at chia seeds. Mabuting source ng healthy fats at protein na hindi processed. Paalala, huwag basta-basta magtiwala sa mga pagkaing may label na healthy o low fat. Ugaliing magbasa ng label at maging mapanuri sa mga kinakain. Sa halip na processed foods, piliin ang natural at sariwang pagkain upang masigurong ligtas at masustansya ang iyong dieta.
Tandaan lamang natin mga idol na maging aware sana tayo at suriing mabuti ang mga etikete ng mga processed foods na ating binibili upang mapangalagaan ang ating kalusugan. Maraming salamat at pakishare na lang po para makatulong din sa iba ang mga impormasyong ito. God bless you all.